So magandang gabi po sa ating lahat. Nasa ikatlong module na po tayo, ikatlong linggo ng ating asignaturang PhilDis, Filipino sa iba't ibang disiplina. So ngayong gabi, ang pag-aaralan natin ay ang kasaysayan ng wikang pambansa. So simulan na po natin para po maaga tayo matapos. Ang kasaysayan ng pagkakaroon ng wikang pambansa sa Pilipinas ay dumaan sa ilang mga pagbabago. Ang Pilipino na nagmula sa Tagalog na pagkara ay naging Filipino. So madami pong pinagdaanan ng ating wika bago naging official na Filipino. Ang Tagalog. Ito ay naging batayan ng wikang pambansa noong 1937 sa bisa ng kautosang tagapagpaganap bilang 134 na hanggang ngayon ay pinagkakamalang bilang wikang pambansa. So dito po ay madalas na pagkamalan na ang wikang pambansa natin ay tinatawag na Tagalog, pero hindi. Isa itong sinasalitang wika ng mga etnikong grupo sa bansa. Ito ang itinuturing na isa sa mga dialekto sa Pilipinas na siyang sinasalita ng mga lalawigang tulad ng Quezon, Bulacan, Batangas, Rizal at madami pa. So ang Tagalog ay isang dialekto na ginagamit ng mga taga-Central Luzon. Pilipino. Kung babalikan natin ang taong 1959, kung saan itinagubilin ni Kalihim Jose Romero sa bisa ng kautosang pangkagawaran bilang 7, kailanman na at tutukuyin ang wikang pambansa, ang salitang Pilipino ang siyang gagamitin. Ito ay nakabatay sa Tagalog, ngunit ito ay monolanguage lamang na maituturing. So, noon, ang tawag sa wikang pambansa natin ay Pilipino, na nakabatay sa dialektong Tagalog. Na pagkara ay naging Filipino. Ang Filipino. Ito ay hindi Tagalog na kadalas ay pinagkakamalan ng nakararami. Galing ito sa Ingles na Filipino, na tawag sa ating mga mamamayan ng Pilipinas bilang pagkakakilanlan ng ibang karatig bansa. Ngunit ito'y sumasagisag sa akomodasyong pampolitika at palatandaan ng isang umuunlad na bansa. Ito ay itinawag upang makasabay ang bansa sa tawag ng modernisasyon sa pamamagitan ng pang-intelektual na paggamit ng wikang Filipino. Tandaan na huwag ipagkakamali na ang Tagalog ay siyang umiiral na dialekto dito sa Pilipinas. So, ang tawag na Filipino ay Filipino din ang tawag sa mga taong nakatira dito sa Pilipinas. So, dahil umuunlad na ang ating bansa noon, nagkaroon ng identity ang mga taong nakatira dito sa Pilipinas at tinawag tayong mga Filipino. At isinunod ang tawag ng wika natin na Filipino. So, ang Filipino ay tao at ang Filipino ay isang lengguwahe. Tinatawag na lingua franca. Lingua franca ng Pilipinas. Nang dumating ang mga Kastila sa ating bansa, hinangad nilang mapalaganap ang Kristyanismo. Kaya't minabuti ng mga praile na mag-aral ng iba't ibang wikain sa Pilipinas, sa halip na ituro ang kanilang wika sa mga katutubo. Sa ganitong paraan, nakapag-ambag sa wika ang mga mananakop ng Kastila dahil sa pagkakasulat nila ng aklat, gramatika ng iba't ibang wikain ng Pilipinas. So noong mga panahong sinakop tayo ng Kastila, 333 years, imbis na mga katutubo ang mag-adapt ng salita nila,
ang mga Kastila ang nag-adapt ng ating wika. Kaya't ang ating wika ngayon ay may halong Spanish, di ba? So, ayan. Nang panahon ng himagsikan ng sumibol sa mga manghihimagsik na Pilipino laban sa mga Kastila. Kaya nga't pinili nila ang Tagalog na siyang wikang Tagalog sa panahon ng propaganda, etc. Nang dumating ang mga Amerikano, biglang naunsyami ang mithiin ng mga Pilipino na itakda ng pamahalaan na ang wikang Ingles ang gawing opisyal na wikang panuro sa mga paaralan. Ipinagbawal ang paggamit ng vernacular sa paaralan at sa tanggapan nito. Ito ang dahilan kung bakit simula noong pananakop ng mga Amerikano hanggang bago sumiklab ang pangalawang digmaang pandaigdig, hindi umuunlad ang ating wika. So noong panahon ng mga Kastila, nagkaroon ng adaptasyon ang ating wika sa ibang mga salitang Kastila, 'di ba? So medyo nag-improve noon ang ating wika. Nagkaroon ng pagbabago. Ngunit noong sinakop na tayo ng mga Amerikano, pinatupad nila ang paggamit ng Ingles bilang instrument of learning and communication. Kaya trivia ko lang, yung lolo ko, Inglesero. Yung great-grandfather ko noon, nung bata-bata pa ako. Inglesero siya, day. Oo. Ayan. So, sabi niya noon, nag-English daw talaga sila noon. Ayan. Ang ating mga leader na makabayan tulad ni na Lope K. Santos, Cecilio Lopez, Teodoro Calao at iba pa ay nagtatag ng kilusan na kung saan sila ay naging masigasig sa pagkakaroon ng wikang pambansa. Nagharap ng panukala si Manuel Gallego na gawing wikang pambansa at wikang opisyal ang Tagalog, subalit patuloy pa ring namayani ang wikang Ingles. So kung naabutan niyo po yung mga great-grandfather niyo po, naabutan ko po kasi ayun, Inglesero siya. Ayan. Tsaka, alam niyo mag-Spanish. Yung father ko daw, may Spanish subject daw sila nung high school. Hindi ko alam kung bakit ganun. So, dahil doon, nagkaroon ng hindi pag-unlad ang ating wika. So, nag-stop ang pag-uunlad. Instead, nagkaroon ng improvement ang mga tao sa paggamit ng ibang lengguwahe, di ba? Patuloy pa rin natin pinauunlad ang ibang lengguwahe, di ba? Dahil ang mga parents ngayon, mas pinipiling gawing pangunahing salita ng kanilang mga anak ang English. Dito anak ko, Ilocano to. Just, let's continue. Nang itatag ang Commonwealth, nagkaroon ng malaking hakbang tungo sa pagkakaroon ng isang wikang pambansa. Ito ay utang natin sa naging Pangulo nating si Manuel L. Quezon. So alam na natin yan. Noong 1934, isang kombensyong konstitusyonal ang binuo ng pamahalaang Commonwealth upang maisakatuparan ang pangarap ni Quezon. At upang maipaalala ang kahalagahan ng wika, isang probisyon tungkol sa wika ang isinama sa ating saligang batas. Ito ay napapaloob sa Artikulo 14, Section 3 ng Konstitusyon noong Pebrero 8, 1935. So, naging discussion po natin yan last meeting na nagkaroon ng batas para sa pagbuo ng ating wikang pambansa. Naitatag ang surian ng wikang pambansa, binuo ng mga kinatawang nagmula sa mahalagang mga rehiyon sa Pilipinas bilang mga kasapi. Pagkatapos ng puspusang pag-aaral ng iba't ibang wika sa Pilipinas, ipinasya ng surian na Tagalog ang siyang dapat pagbatayan ng wikang pambansa pagkat ito'y nagtataglay ng nalinang ng panitikan at wikang sinasalita ng nakahihigit ng mga Pilipino. So noong mga panahon ni Quezon, naisipan niyang magkaroon na talaga ng wikang pambansa talaga na matatawag. So, nagkaroon sila ng grupo or
ng organisasyon na naging focus nila ang pag-develop ng wika. Namili sila kung ano talaga ang pinaka-umiiral na dialekto na susundan bilang isang lengguwahe natin. Kasi ang mga umiiral na dialekto ngayon ay Bisaya, Tagalog, tsaka Ilocano. Yan. Yan. At napili nilang batayan ng ating wikang pambansa ang Tagalog. Ngunit ay dahil madaming nakakaalam ng dialektong ito, ang Tagalog, di ba? Pero paano pag ang pinili nila ay wikang Bisaya, di ba? Or ang dialektong Bisaya, di? Ayun. Bisaya sana tayo. Ganon. Oh, ito na. Pupunta na tayo sa timeline ng pagsulong ng ating wika. Kailan nagsimula at kailan yung pinaka-latest na improvement ng ating wika. So, itong babasahin ko po at i-discuss ay may connection sa inyong gagawin sa linggong ito. Dahil wala po kayong activity last week, di ba? Yan. So, noong November 1936, inaprubahan ng Kongreso ang Batas Commonwealth bilang 184 na lumilikha ng surian ng wikang pambansa na naatasang gumawa ng pag-aaral ng mga katutubong wika at pumili ng isa na magiging batayan ng wikang pambansa. So, noong November 1936, doon nabuo ang surian ng wikang pambansa. December 13, 1937, sa pamamagitan ng kautusan tagapagpaganap bilang 134 ng Pangulong Quezon, ang wikang pambansa ay ibabatay sa Tagalog. So noong from November 1936 to December 1937, from nagkaroon ng organisasyon, then nakapili na sila by December 30. So within 1 year. Next, April 1, 1940, ipinalabas ang kautosang tagapagpaganap na nagtadhana ng paglilimbag ng isang balarila at isang diksyonaryo sa wikang pambansa. Ipinahayag pa ring ituturo ang wikang pambansa sa mga paaralan sa buong Pilipinas na nagsimula noong Hunyo 19, 1940. So noong April 1, napag-isipan nilang gumawa ng diksyonaryo at sinimulan nilang ituro ang wikang Filipino sa paaralan. Kaya mula kinder hanggang kolehiyo, nagkaroon ng Filipino subject. Noong Marso 26, 1654, nagpalabas ng isang kautusan ang Pangulong Ramon Magsaysay sa taunang pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa mula sa Marso 29 hanggang April 4. Subalit, ang petsang pagdiriwang ay inilipat sa Agosto 13 to 19 tuwing taon. So, noong 1954 po yan. Wrong. Yan. Read ko ha. Ano kung nakikita nyo. Typo. So, please take note, 1954 po yan. So, yan. So, from Quezon, nagkaroon ng contribution si Ramon Magsaysay. Dahil, isinulong niya ang pagkakaroon ng pagdiriwang ng Linggo ng Wikang Pambansa. Ngunit, inilipat from March to naging Agosto, na hanggang ngayon ay isineselebrate pa rin natin. August, Wikang Pambansa. Ay, buwan ng wika, sabi nila. Bilang pag-alala na ang ating wikang pambansa ay isang importanteng contribution ng ating pagkakakilanlan. Yan. Agosto 12, 1959, tinawag na Pilipino ang wikang pambansa ng lagdaan ni Kalihim Jose Romero ng Kagawaran ng Edukasyon ang kautusan bilang 7. Ayon sa kautosang ito, kailanman ay at tutukuyin ang pambansang wika
Filipino ang gagamitin. So, noong Agosto 12, 1959, isinabatas na ang wikang pambansa ay Filipino. Noong Agosto 24, 1967, nilagdaan ni Pangulong Marcos ang isang kautosang nagtatadhana na ang lahat ng mga gusali at mga tanggapan ng pamahalaan ay pangalan sa Filipino. Kaya nagkaroon ng tinawag na mga bulwagan, ganun, kagawaran, ganun. Nagkaroon ng from English na name, ginawa nilang Filipino. Mas maganda nga namang tignan, di ba? Para mas unique. Para kapag may mga bisita na mga tourist, hindi nila alam kung nasaan na sila. Ganun. Mas unique, di ba? Mas makikita yung identity bilang isang Filipino kapag yung mga buildings natin naka-Filipino talaga. March 1968. Ipinalabas ni kalihim tagapagpaganap Rafael Salas ang isang kautusan na ang lahat ng pamuhatan ng liham ng mga kagawaran, tagapagtanggap at mga sangay nito ay maisulat sa Filipino. So magkadugtong lang yung nangyari noong October 24 to March 1968. Agosto 7, 1973. Nilikha ng Pambansang Lupon ng Edukasyon ang resolusyong nagsasaad na gagamiting medium ng pagtuturo mula sa antas ng elementarya hanggang tersyarya sa lahat ng paaralang pambayan o pribado at pasisimulan sa taong panuruan 1974 to 1975. So dito, pero hindi to masyadong na-implement, di ba? Noong Agosto 7, 1937, nagkaroon ng resolusyon na gawing medium of instruction ang wikang Filipino sa pagtuturo. Pero mahirap kasi. No? Hunyo 19, 1974. Nilagdaan ni kalihim Juan Manuel ng Kagawaran ng Edukasyon at Kultura ang kautosang pangkagawaran bilang 25 para sa pagpapatupad ng edukasyong bilingual sa lahat ng kolehiyo at pamantasan. So ito ngayon, itong Hunyo 19, 1974 ang pinaka sinusundan natin ngayon. Bilingual siya. Kaya minsan, ang mga teacher ay nagtatagalog, nagfi-Filipino at nag-i-English kasi we are following this one. Bilingual daw. Tsaka mas madali talagang ituro ang isang asignatura kapag bilingual, di ba? Lalo na kapag ang subject ay English, di ba? English-based ang instruction. Then yung teacher mag-Filipino siya. Kapag Filipino yun naman yung subject, hinahaluan ng teacher ng English kasi mahirap talagang intindihin ang isang asignatura kung plain yung lengguwaheng ginagamit, di ba? Parang ngayon, kung purely akong mag-Filipino, hindi ko kaya. Ganon. Ganon din sa ibang subjects, di ba? Yes. Next and lastly, pagkatapos ng revolusyon ng EDSA, bumuo muli ng pamahalaang revolusyonaryo ng Komisyong Konstitusyonal na pinamumunuan ni Cecilia Muñoz Palma. Pinagtibay ng komisyon ang konstitusyon at dito ay nagkaroon muli ng pitak ang tungkol sa wika. So nagkaroon ng issue na naman tungkol sa ating wika at hindi na natin yan i-discuss. So yan po ang naging kasaysayan ng ating wikang pambansa. Uulitin po natin. Na ang ating ang ating ama ng wika ay si Manuel L. Quezon, na ang ating wikang pambansa ay ibinase sa dialektong Tagalog na noon ay tinawag na
Pilipino ang wikang pambansa, ngunit kalaunan ay isinunod ang tawag natin sa wikang pambansa natin bilang isang Filipino. So, wikang pambansa, Filipino, ang mga taong nakatira sa Pilipinas ay Filipino. At na-discuss po natin ang iba't ibang mga kautosang may kaugnayan sa ating wika. At ang ating buwan ng wika ay Agosto. Yan. So dahil dyan,